Okay, magandang araw mga bossing. Ngayon po guys ay silipin po natin ngayon. Manood po tayo ng balita ngayon. Ito po ay tungkol sa alien po dyan sa may Mexico. So pinatunayan na po daw dyan sa Congress po, no, na talagang totoo po. May mga yung nahukay na ng mga alien species. So ngayon po ay mapapatunayan po natin dito sa ating video po ng ating kapatid na si Kaalam channel, at ito rin pong balita din po ng ating si Sir Maravillas. Sa ano po ito, sa kay Sir Maravillas, yung kanyang YouTube channel na ano po, yung Bullseye. So bago po natin simulan guys itong balita na ito, yung about sa alien po dyan po sa may Mexico, no, sa Congress po. So yung mga hindi pa po nakakaalam ay panoorin po natin to guys, yung balita na to, kung talagang totoo po itong yung kanilang mga ano po dito, yung kanilang mga research, para ganun po, no. So guys, bago natin simulan ay huwag po natin kalimutan na mag-subscribe po sa ating kay Boss Kaalam at kay Sir Maravillas. Lalagay ko na lang po yung kanilang YouTube channel dito po sa baba ng video na ito. So guys, panoorin na po muna natin at magbigay na lang po kayo ng comment at yung mga reaction niyo po sa balita po na ito. So okay, go na po tayo. Very first time in human history ay mayroon na tayong glimpse sa kung tawagin ay mga alien. Yes, you heard it folks, na sa videong ito ay ipapakita ko ang very first press release ng allegedly confirmed alien bodies na na-recover. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force. Ito po mga kababayan ang kakaibang breaking news published by Manila Times and Manila Bulletin. Nakita ninyo ito na nakalagay sa taol. Present ito mga kababayan sa Mexican Congress. Ano yan Mr. Maravillas? Sabi rito, bodies of non-human beings, non-human entity, hindi tao, katawan ng isang nilalang na hindi tao, hindi hayop. Di ano yan Mr. Maravillas? Okay, alam niyo guys, no, matagal na natin napapanood tong mga nababalitaan tong mga alien po, no. Tagal-tagal na po na tong mga balita. So sa mga pelikula po sa TV, parang totoo lang ako, parang hindi ako naniniwala, no, sa mga ganito po. Huwag lang po yung talagang mayroong ebidensya, kasi yung ano po, yung sa mundong to, kung Bible po ang pag-uusapan, di ba, may mga ano po dyan. So yung pong nakakaalam ng may mga verse po dyan about yung mga Nephilim, no, yung mga nakakaalam po tungkol dyan sa sa Bible, sa Book of Genesis. So yung mga nakakaalam po tungkol dyan, di ba, yung mga Nephilim, yung mga higante, no. So sinasabi po ngayon sa mga researcher na talagang yung pong meron pong mga nilalang noong mga unang panahon na mga higante nga lang, no. So wala talagang exact na yung mga nahuhukay na mga bungo, ano, yung mga skeleton ng mga higante. Pero actually sa mga ibang mga research, archaeological research, na may mga nahuhukay din mga iba-ibang mga buto ng iba-ibang klase. So anyway, kung Bible ang pag-uusapan, di ba, ang nakalagay naman doon mga angel, no, mga anghel, mga Nephilim. So anyway, meron din mga binabanggit talaga sa Bible na mga iba-ibang mga nilalang ang nandito sa mundo natin. So guys, continue po tayo. Both active duty Air National Guard and Reserve at the rank of major, and most recently from 2021 to 2025. Dito ay sinabi niyang somewhere hidden sa kung saan sa US ay may mga hawak. Not only one, kundi marami silang na-recover na mga non-human alien bodies mula sa mga bumagsak na mga spaceship na gamit ng mga alien. Hindi ko ginawan ito ng video
Dahil para sa akin ay kung magiging whistleblower ka na lang din ay at the very least ay magpakita ka na ng kahit na anong proof, video o kahit man lang picture dito sa Congress. Pero ang nangyaring hearing na ito sa US ay puro sabi ni ganito, sabi ni ganoon, nakita ko ito, nakita ko yun, hindi nga sila mga tao, etc. Basically buddy, ay sabi-sabi lamang ang nangyari. Sa makatuwid ay hindi ako naging interesado. But boy, oh boy, higit sa isang buwan ang lumipas ay heto na tayo ngayon. May konkretong ebidensya. Frame by frame ko itong ipapakita. Tangible proof na meron nga talagang alien dito sa mundo. Yes buddy, we are definitely not alone. Base sa Congress hearing na ito tungkol sa mga UFO. Pero bago ko Sa alien, no? Bago po natin ituloy yung video. Totoo lang, mahirap naman talaga paniwalaan itong mga alien na to, species na to. Kasi kung hindi pa natin nakikita ng actual, ano po. Totoo lang. Ako sa totoo lang, medyo 50-50 lang po yung paniniwala ko dito. Kasi siyempre hindi man tayo scientist, tsaka hindi pa tayo nakakita ng mga actual na alien. Ito nga lang yung pinakikita po ngayon, itong sa balita na ito, ang pagkakaalam ko dito, talagang inopen na talaga nila ito para pag-aralan po talaga ng mga espesyalista, no, yung mag-aaral po ng kung totoo talaga yung ano nito, kung ito ay props o kaya totoo. Kasi kung talagang totoo ito, talagang ano po ito, yung mga possible kasi na mayroon talagang ibang nilalang dito sa mundo, no, na talagang marami pa tayong hindi alam, no. Ang alam lang natin talaga yung mga species po dito sa mundo, yung mga hayop, no, dami-daming klase yan. So maraming nilalangan Diyos dito, mga visible, nakikita natin. Pero ito kasi yung mga alien na to, sa mga ibang mga research kasi sila, may kakayanan silang maging invisible, may kakayanan din sila maging visible. So yung ganon. Kung biblical naman, kasi alien, nakalagay naman po sa Bible, di ba, yung yung ang mga anghel nagkaroon sila ng relationship sa mga tao, di ba, sa may mga Bible verses po niyan. So meron pa nga pong labanan na nangyari, yung mga nakakaalam po dyan tungkol po kay Jacob, no, yung nakipag-wrestling siya dun sa anghel, no, kung nasa Bible po iyan. So yung mga nakakaalam po niyan, talagang meron talaga mga body contact ng mga panahon noon, no. Hindi natin alam kung anong taon yan. Anyway, nasa Bible naman po iyan, no, yung mga relationship ng mga tao ng mga nakaraan po, ng mga hindi natin alam kung anong ilang libong taon yon. So may mga encounter talaga, mayroon pang relationship talaga, so kung biblical, talagang mayroon po talagang relationship. Ang binabanggit yung mga angel, mga fallen angels po, yung sa pagkakaalam ko lang, no. Kahit yung sa aklat po na yung mga nahuhukay po ngayon, mga evidence, o kagaya po ng yung ano bang aklat yun, yung Book of Enoch, so yung mga nakakaalam ko po about Book of Enoch, so marami mga YouTuber na po or mga researcher ang nagpakita po niyan diyan sa YouTube, no, yung research nila, yung Book of Enoch. So nagpapatunay po 'yon ng yung katotohanan po, no, yung mga nag-i-exist po talaga yung mga angel, no. At pinakikita po dun sa Book of Enoch kung ano ng klaseng mga angel, no, ano nung klase silang mga nilalang, no? Nakalagay nga dun sons of God, no, yung mga fallen angels, mga sons of God din sila, mga anak din po sila ni God, yung mga angel, at anak din naman tayo, no. So tuloy po natin, ito pa pong kay Sir Maravillas, ito po yung sasabihin niya, kaya sinama ko rin po yung mga research ni. Ang tawag po nila non-human beings. Ipinakita mga kababayan sa Congress ng Mexico. Yan i-enlarge ko mga kababayan para maging malinaw. Yan po
mga kababayan, yung itsura ng nilalang na hindi tao, hindi hayop. Pero nilagay nila sa taol. Non-human being. Dalawa siya, mga kababayan, oh. Dalawa. Enlarge ka po. Yan po, mga kababayan, oh. Dalawang katawan ng hindi tao present po in Congress para patunayan na may mga nilalang na nandito sa mundo na hindi mga kababayan. Ito ang patunay na totoo ang mga nababasa natin sa Bible, that we are wrestling not against flesh and blood, but against powers, principalities, dominions in higher places. Yan po ang nasa likod ng gulo sa buong mundo. Kaya mga tao nag-aaway-away. Kita ninyo? May sanib po ang mga tao sa buong mundo. Di kayaan niya, Mr. Maravillas, ito yung mga nasa likod ng mga Chinese na nangungubkob sa ating territory. Malamang. Yung China kasi po, ang simbolo nila, dragon. Ito pong mga non-human entity. Pamilya ito ng mga dragon. Ang tawag po sa Bible, dragon. Si Lucifer po, dragon. Alam ba ninyo na ganun yon? Pero ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, ang kwento galing sa Mexico City. Yan Mexico City, published by the Manila Times. Para alam ninyo yung ating source. September 15, kahapon lang, reported by Agence France Press. Para alam ninyo na yung source natin, credible source of news. Yung mga balita po tungkol sa mga aliens, alien demons, nagiging mainstream na po sila ngayon. Nagiging mainstream na po siya ngayon. Ang rason niyan kasi, lilitaw na po sila. Dati yung mga non-human entities, aliens, nababasa natin sa Bible lang. Di ba? At marami sa ating mga mamamayan, mga tao sa buong mundo, halos hindi po makapaniwala. Kasi yung Bible sa kanila, fiction. What? Di ba? Hindi nila alam na ang mga nakasulat sa Bible po, isinulat ng mga writers, ng mga authors nito, ng mga propeta, kasi nireveal sa kanila ng Diyos mismo. Standing, no? Kasi obviously kasi ang mas nakakaalam talaga ng mundong ito, syempre yung lumikha ng mundo na ito, yan yung ating Diyos na lumikha sa atin, no? At actually, based sa Bible kasi talagang kailangan nating i-research din yung mga, or alamin natin yung mga nakasulat sa Bible patungkol din sa mga buhay-buhay dito sa mundo. Kasi totoo lang, no? Kung i-observe natin, God is God is scientist siya, no? Ibig sabihin, marami siyang mga nilikha na mga kumbaga dito yung mga dito lang sa mundo natin, dami niyang nilikha dito. Pero paano na sa kabilang mundo, no? Mga possible kagaya ng yung nababasa natin sa Bible kasi lang yung mga anghel. Pero actually kung dito sa lalabas sa video na ito kasi according kay sa rin po ni analysis po ni Sir Maravillas na possible po mga fallen angels po itong mga sinasabi nating mga alien. Possible po kasi wala naman sa Bible binabanggit na ibang nilalang. Ang talagang po dyan yung sabihin natin matatalinong mga nilalang o iyan na po yung mga sons of God na sinasabi dun sa Book of Enoch, no? Possible yan. Saka dito sa video na ito makikita niyo po dito yung papakita po dito sa video na ito yung mga inimbento o yung mga structure na ginawa ng mga libo-libo pang taon. Ibig sabihin mga matagal na pong naglalabas pasok possible ang mga sinasabi nating alien dito sa planeta, pero kung sa Bible naman ang pag-uusapan,
mga ano po yan, mga angels. Pwedeng mga fallen angels, mga good angels, possible, maglalabas-pasok po sila. Yun nga lang, hindi po natin kasi kung nagkaroon po silang relationship sa mga tao nung araw, kasi may Bible verse po dyan, na nagkaroon talaga ng relationship ang mga angel sa mga babae dito sa mundo, ay may katawan po sila. So hindi lang talaga natin, wala pang talagang concrete evidence 100% na magpapatunay na kung ano itsura physically ng mga dito ng mga angel na yan or fallen angels, no? So okay, tuloy pa po tayo, guys. Ika ni Jaime ay tila may parang itlog pa ang isa sa mga ito na matatagpuan sa loob ng katawan, o kung hindi naman mga itlog ay siguro mga unknown organs ng mga alien na hindi tulad ng sa mga tao. Meron silang 3 mga daliri sa kamay at 3 rin doon sa kanilang mga paa. At hindi lang yan, may mga bakal-bakal din na nakadikit sa katawan ng alien na animoy. Parang armor ito, mga singsing at marami pang iba. So, andito na tayo sa panghuling bahagi ng ating kwento. Sino nga ba yung taong nagre-represent at sinasabing alien bodies nga talaga yung kanilang hawak? You see, itong si Jaime ay may not so pretty na resume sa pagre-release ng statement tungkol sa mga alien. Isa siyang self-proclaimed UFOlogist at noong 2016 to 2017 ay minsan na rin niyang ginawa ang ganito. Kinlaim niya na nakatagpo siya ng alien body, pero kalaunay napag-alaman na isa lamang itong peke. Pero ang nakapagtataka sa pagkakataong ito ngayon ay iba, dahil confident siya na ilahad ito sa Congress at hindi lang sa maliit na UFO hearing ng mga UFO enthusiast. Sinabi niya rin sa hearing na open itong kanyang specimen sa kahit na sinong science institution upang mag-conduct ng sarili nilang investigation sa kung ano nga ba talaga ang bagay na ito. So, ayun buddy, to summarize lahat ng aking ibinahagi ay base sa ilang mga scientist at kawani ng kanilang gobyerno doon sa Mexico ay naniniwala silang ito talaga ay tunay na mga alien. Ito ang nilalang. Marami pong nilalang ang Diyos. Alam ba ninyo na gano'n yon ang katotohanan? Pero yung NASA po, mga kababayan, siging hanap ng evidence of life in space. Pero ngayon po, nag-focus na rin po sila sa mga aliens and UFOs. Kung nagbasa sana yung mga astronauts, mga scientists, naniwala sila sa nakasulat sa Bible po, isinulat ng mga prophets, hindi na sila kailangang mag-travel pa ng mag-travel sa space para maghanap ng mga nilalang, ng evidence of life. Nandyan mismo. Ang ebidensya, ito na po mga kababayan, ang ebidensya. Present na po in Congress. Sa Kongreso ng Amerika last month, nagsagawa ng investigation sila sa mga sightings ng mga UFOs and alien beings. At pinatunayan ng mga mismong nagkaroon ng close encounters na ito ay tinatago ng government ng Amerika. Pero alam mismo ng gobyerno ng Amerika. Ngayon mga kababayan, sa Mexico na, sabi rito, the alleged bodies of 2 non-human beings were presented during a congressional hearing sa Kongreso na din ng Mexico mga kababayan. In Mexico, generating a mixture of surprise, disbelief, and ridicule on social media on Wednesday. Hindi magkapaniwala kasi yung mga tao na totoo silang nag-exist. Napakaklarado po sabi sa Bible, we are not fighting against
flesh and blood, but against powers, rulers, dominions in higher places. So, ang siste ngayon na ngayong naipublic na ito ay naghihintay na lamang tayo ng general consensus mula sa iba't ibang scientific community para ito'y kanilang ma-examine at sabihing ito talaga ay tunay na mga alien. Yun basically ang buong balita at katotohanan sa pangyayaring alien unboxing na ito doon sa Mexico. Kaya ngayong alam mo na ay Jack, hindi ka na malalamangan. Pero what do you think, buddy? Yes, sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, these aliens are actually fallen angels. Yan ang sabi sa Bible. Pero ang pagkakilala ng tao, nalinlang yung tao, aliens, anya. Ang pagkakilala ng tao, non-human entity, na nag-a-appear na ngayon, mga kababayan. At actually, hindi lang ngayon ito nag-appear, noon pang panahon, nauna ito sa atin, sa mundo, nauna sa ating nilalang ng ating Panginoon. O ito na po ang mga ebidensya, mga kababayan. Pinapalabas na po sa Congress mismo. Una sa Congress ng Amerika, yung congressional investigation, ngayon naman po sa Mexico. Bilang patunay na sila po ay totoong nag-exist. Kaya wag po kayong padaya sa mga aliens. They're actually demons. They are the Nephilim, mga kababayan, as described in the Bible. Hey guys, so yung mapagbabasihan po kasi natin yung science, no? Ito, talaga mapapatunayan po itong mga ito po yung mga na-discover po ng mga body na ito. Siyempre po yung science, ano yan yung science kasi natin, hindi po yan madadaya, no? Kasi may mga ano po yan, systematic po yung pag-aaral po dyan sa science. Kasi ano yan ang laws of science, batas ng Diyos yan, yung science. Knowledge of facts and laws arranged in orderly system, diba yan? So napaka-organized po ng ano po yung mga science laws and principles. So ibig sabihin, ano yan diyan po nila, kumbaga yung batas ng Diyos tungkol sa science, ginagamit lang sinusunod lang ng mga tao yung prinsipyo na yan. So ibig sabihin, through science, yung research, investigation, no? Malalaman talaga kung talagang ano po ito, certified yung mga makikita po mga suspected na alien body, no? So makikita yung mga tissue nila, yung mga di ba? Kung malalaman talaga kung ang tissue po nila ay kapareho ng mga tissue o yung mga DNA makikita po dito sa planeta. Ngayon, kung wala naman makita talaga, dahil ano po ito, alien ito, no? Sinasabi. Pero kung biblical siya, kung ito talaga yung mga fallen angels, medyo mahaba-habang research po mangyayari dito na kung papatunayan po talaga na mga fallen angels po sila, no? Pero pagkakaalam ko, yung mga fallen angels kasi malalaki po sila, no? Kung Nephilim, malalaking tao po sila. Pero anyway, science, continuous pa naman po ang research ng science, no? May ano po ito kumbaga may conclusion po dito mangyayari. Tsaka ano po, nakalagay naman sa Bible, di ba, na sa Revelation time, no? Ito na po yung mga era wherein nasa high technology na po tayo. Kasi ang creator po natin, kung obserbahan natin, high tech po ang kanyang isip, no? Si God, no? Saka yung mga ancient na yung mga ancient invention, kagaya po ng yung mga yung mga architecture po ng mga libong taon, ang gagaling po nila, no? Sabi nga, yung mga architecture or engineering na mga yung mga building, yung mga structure po nung araw, ang gagaling po ng mga yung mga structure na nakikita, no, ng mga archaeologists. Parang alien para may mga alien na civilization na sila. Kumbaga
Hindi, yung nga lang pagkakagawa sa pyramid, napaka medyo precise yung pagkakagawa ng mga bato, no? At marami pa po sa buong mundo ang kumbaga libo-libong taon nang lumipas, marami mga structure na talagang parang hirap ipaliwanag ng mga nila. Yung parang tawag din yung kanilang technology ng araw. Thank you guys sa mga nanood po ng video hanggang dito po sa dulo. So yung mga gusto po mag-comment o kung ano po yung mga masasabi nyo tungkol po dito sa mga alien po na ito ay mag-comment po kayo o mag-share po kayo ng mga po ninyo, yung mga saloobin nyo tungkol po dito. O kaya naman po ay research nyo po ito dito sa ating yung mga, ito si Boss Kaalam, tapos yung mga iba natin mga vlogger na may mga magaganda po silang mga yung mga video about sa mga alien, no? At mag-research din po kayo ng mga kanya-kanya po tayong kumbaga perspective, no, tungkol sa mga ganito. Pero isa lang po masasabi ko na syempre kailangan po natin, ang guide natin talaga yung mga words talaga ng ating Diyos na lumikha, no? Si God naman ang Diyos na lumikha naman ang nakakaalam ng mga top secret dito sa buong mundo natin. Anyway, darating naman sigurado ang time na lahat naman niya maliliwanagan, no? Kagaya nga sabi ni Jesus Christ, no, na marami pa siyang gustong sabihin, no? Pero but the hour is coming na talagang sasabihin na i-reveal na talaga ng Diyos sa tao kung ano ba talaga yung katotohanan dito sa mundo ko, no? Yung kung ano ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Anyway, through science, since God is number one scientist, natural, tinuturuan niya tayo mga tao para hindi tayo maging ignorant, no, sa mga nakikita at sa mga hindi nakikita mga nilalang dito sa mundo. Lahat naman yan ay may mga po yan, ay tamang panahon, no, para sa mga bagay-bagay na malalaman natin sa mundo. Pero basically, kailangan nating sumunod sa batas ng science at sa batas ng Diyos, no, na makikita natin sa Bible, kasi wala naman tayong ibang mga talagang mga truth na salita. Nasa Bible naman po talaga, no. So yung mga, at saka yung mga science, truth po lahat yan, kasi God is number scientist. Mathematics, truth po yan. So unti-unti magkakaalaman po naman talaga to, no? Okay, thank you guys sa mga nanood, no? Don't forget to subscribe po sa ating si Boss Kaalam at si Sir Maravillas. Gusto po ninyong subaybayan po yung mga balita po ni Sir Maravillas. Ang gaganda po ng kanya mga balita po, yung mga update news niya po. Very updated po yan si Sir. At po si Kaalam, no, marami po siya mga videos na napaka punong-puno ng mga yung mga information. So, once again, keep safe and God bless to all. Hanggang sa muli po. Kaya sabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi, these angels are actually fallen angels. Yan ang sabi sa Bible. Pero ang pagkakilala ng tao, nalinlang yung tao, aliens, ang pagkakilala ng tao, non-human entity, na nag-a-appear na ngayon, mga kababayan. At actually, hindi lang ngayon ito nag-appear, noon pagpanahon, nauna ito sa atin, sa mundo, nauna sa ating nilalang ng ating Panginoon. O ito na po ang mga ebidensya, mga kababayan. Pinapalabas na po sa Congress mismo. Una sa Congress ng Amerika, yung Congressional Investigation, ngayon naman po sa Mexico. Bilang patunay na sila po ay totoong nag-exist. Ewan po kayong padaya sa mga aliens. They're actually demons. They are the Nephilim, mga kababayan, as described in the Bible.